Idol! Ngayon tayo. Ha? Ganito, ano tayo, ako ay willing tumulong sa lahat ng nalapit sa akin. Ngayon, gusto ko lang magkaroon tayo ng usapan yung tapat. Gusto ko yung maging tapat tayo kung paano talaga yung nangyari sa inyo. Ano ba yung dahilan at kayo ay napadpad dito sa Buwana? Dito po kanina, ibalik po ako sa bahay namin para mag-iwasan naman sa pagkakatuloy pamilya. Para maiwasan ng pamilya. Iwasan po yung kaguluhan sa pamilya para manahimik na lang po ako. Kasi may sakit po ako, may positive. Oo nga, ganito po yun. Ganito ang ating ano tayo. Ano nga pangalan nyo? Patingin nga daw ako ng ID nyo. Swedish po. Ayun na mga akonsi, meron siyang dalang driver license. Ibig sabihin, patunay lang ito na siya ay hindi masamang tao. Ngayon, ganito tayo. Anong plano nyo ngayon? Anong plano nyo ngayon? Ang gaayos na lang po, ito lang po, magkakanda-kanda po para makagusto lang po makapagulog ng isip ko. Wala kayong planong umuwi sa inyo? Wala po, hindi po, wala po. Wala na kayong planong umuwi? Wala po. Wala po, lang, kakanda-kanda lang para manahimik na lang sila. Taga saan kayo mismo? Quezon City po ako. Quezon City. Saan kayo sa Quezon City? Sa 31 na Wasa Road po. Barangay Pasong Tamo. Barangay Pasong Tamo. Ngayon, ako ay wala akong problema sa akin tumigil kayo dito. Ang problema ay ito ay aking ipinaarkila. Ngayon, ang problema natin, pag may umarkila dito, siya kayo titigil. Kasi yan lang palipat-lipat. Ako naman naaawa rin sa inyong dyan lang kayo sa tabi-tabi matutulog. At isa pa ganito, kayo, yung naikwento nyo sa akin, kayo nagtrabaho sa barangay. Ngayon, siguro naman alam ninyo na kapag may isang tao na bagong dating sa isang lugar, lalo at titigil dito ng mga ilang araw, ay kailangan nating i-report sa barangay. Ano? So ganito ang gagawin natin. Pupunta ko tayo sa barangay para ipagbigay alam lang natin na kayo ay pansamantalang dito titigil sa Bukana na. Para kung sakali na may maghanap na kamag-anak ninyo, may tuturo namin kayo kung nasaan kayo. So ang ating proseso ngayon, tayo ay pupunta sa barangay. Ha? I-ano nyo muna yung mga gamit nyo doon. Ayusin nyo muna. I-ano nyo yung... So yun mga kakonsi, mabait naman kausap at tutulungan natin. Alamin natin kung ano talaga yung tunay na istorya. Gaya na sinabi ko kanina sa aking live, hindi natin pwedeng husgahan agad basta-basta yung kanyang pamilya. Kasi kailangan malaman din natin yung side ng pamilya. So siguro narinig naman ninyo kung ano yung sagot niya sa akin. Kung ano yung dahilan at siya ay nandito sa Bukana.
Sarado nyo pinto. Pag ano. So, hintayin natin. At samahan natin sa barangay. Kaya nyo maglakad ng malayo? Ha? Malayo. Saan kayo bumaba kanina? Kahapon nung kayo pupa rito. May naglakad po. Doon sa may barangay hall. Oo. Tapos pagdating Lakad-lakad lang. dating ng bayan, Pumakay po ako ng tricycle ako dyan. Dahil po ako binaba. okay, sige. Sabi ko, punta ako sa dagat. Tapos pa, nakaano lang ng dagat mga ilang araw lang. Ano nga ang tunay na pangalan tay? Achilles po. Achilles Miralles. Miralles. Opo. Kasi ayoko na po bumalik sa amin. Mismong taga Quezon City ho kayo talaga? Antimano? Kasi ano po, pinanganak po ako sa Maynila. Maynila. Sa May Binondo po. Andun po yung ibang kapatid nyo? Nandun po yung mga kapatid ko sa Pasay. Sa Pasay po, may pamilya po ako doon, mga kapatid ko. Saka magulang ko po nandun. Kaso bedridden na po yung nanay ko, kaya hindi po ako maano sa kanila. May sakit din na inyong ina? Opo, matanda na po eh. Ilan kayo magkakapatid? 5 na lang po. Sino kapisan na nanay nyo? Mga ate ko po, kapatid ko po bunso. Kaya mga pamangkin ko po. May mga pamilya na puro na kapatid nyo? Meron po. Okay. Yep, punta tayo sa barangay. Sasakay ko na lang kayo ng tricycle din sana. Pwede magpaano lang po ako. Paa. Kasi malaki ko na. Sige. Malapit lang naman. Buhangin naman yung lalakaran dyan. Kaso ayoko pong madama ng pamilya ko na nandito ako. Opo, sige po. Ano lang po. Dokumentary lang po ito sa akin. Salamat po. Yan na mga konsi at sasamahan natin sa barangay at babalik lang siya doon sa kwarto at kukuhanin niya yung kanyang medical abstract. Baka kasi hanapin sa barangay. So mga konsi, ang sabi niya sa akin, ayaw na talaga niyang umuwi sa kanila at ang gusto niya ay siya magaling na pag umuwi sa kanila. Yung abangan niya na lang yung magiging kaganapan sa barangay. Na mga konsi at nagpatulong tayo kay Rigundok para madala sa barangay hall at nahihirapang maglakad kaya ayan, pinatid namin ni Rigundok sa barangay hall. Hatid siya tatay daw. Sa Quezon City. hindi pa. Blatter ko lang. Yan na mga konsi, ginagawa na ng blatter. Area 11. Area 11. Area 2. Yan pa rin ang address nyo ngayon? Baka pinaghahanap po kayo ng pamilya nyo. Lalagay ko dito kung sa upang ipagbigay alam na nakita nyo doon sa cottage nyo. Na dumating sa cottage ko. Kaya na mga konsi, ipabipin na rin natin si Sir Arqueles para habang nandito tayo sa health center office. Kasi dito ko na dinala at mahirap umakyat doon sa taas ng barangay hall. Gawa ng kanyang kalagayan. Umigit ko muna ano po? Ika-4 ng hapon. Umigit. Kahapon. Ika-4 ng hapon.